Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 431 Kabanata 430 Hugasan ang mga kumot, ang ikalimang update ay tungkol sa kung gaano kaikli si Xiaorong, ang boss ay nagdagdag ng 5/5. Kinain ni Zhou Xining ang kanyang pagkain sa maliliit na kagat, at biglang nagtanong na may malaking mata, nga pala Zier, pumunta ka at magtanong. Alam mo ba kung ano ang sitwasyon? Hindi ko alam. Umiling si Jingzi, ang may-ari ng hardin ay hindi pa nakatagpo ng ganitong sitwasyon, ngunit ang tiyak ay kahit na hindi ito nakikita ng mga tagalabas, kahit ako ay hindi. Hindi ko na ito nararamdaman, ngunit tumalon ako ng dalawang magkasunod na antas kagabi, na kamangha-mangha. Dalawang antas sa isang hilera. Kahit na si Zhou Xining ay hindi kailanman nagsasanay ng martial arts, alam niya ang mga dibisyon ng martial arts realms, kaya nang marinig niya ito, bamuka ang bibig ni Xiao His, at same time niyang sinabi, napakamangha ni Zier. Hindi ako, si Ziner. Ngumiti si Jingzi at sinabi, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang pag-inom ng jujube pills ay kamangha-mangha? Ang kombinasyon ng mga lalaki at babae ay maaaring makamit ang epekto ng pagtitipon ng yin at muling pagdadagdag ng yang at pagpapabuti ng kaharian. Ginamit namin ng may-ari ng hardin ang pagsasanay na ito ng maraming beses bago, at pinagsama rin ito sa dual cultivation method sa kanilang pavilion, ngunit ito ay na-upgrade lamang pagkatapos ng 2 antas, Nagsasanay kasama si Ziner sa loob lamang ng isang gabi, maaari kong maabot ang ika-4 na antas ng direkta, kaya si Ziner pa rin ang pinakamahusay. Pagkatapos makinig ni Zhou Xining, marahil ay isa lang ang naalala niya sa kanyang isipan, magsanay kasama ang master ng hardin ng maraming beses. Bahagya siyang ngumiti. Pout. Ngunit masaya pa rin siya sa kanyang puso, hindi ko ine-expect na matutulungan ko rin si Zier sa pag-ensayo. Ang galing. Pagkatapos magsalita, talagang tumayo si Zhou Xining sa sarili niyang inisyatiba, dahil maraming beses nang tinulungan ni Wang Yingqiu si Zier na magsanay, hindi ko na siya hahayaang makipagkompetensya. Saglit na natigilan si Jingzi, iniisip kung paano biglang naging mabangis si Zhou Xining pagkatapos magpalit ng babae mula sa isang babae. Pero, gusto ko talaga. Ziner, sobrang nakakapagod ang practice. Tumatagal ng 1 oras. Kaya mo ba? Siyempre, kaya niya, bakit ako hindi? Sinong minamaliit mo? Itinaas ni Zhou Xining ang kanyang ulo at pinatayo si Jing. Hinayla siya ni Zi sa kama. Makalipas ang 1 oras, pawis na pawis ang dalawa. Pagod ka na ba? Niyakap ni Jingzi si Zhou Xining. Well, medyo. Ipinikit ni Zhou Xining ang kanyang mga mata at yamakap sa mga bisig ni Jingzi, mamulong na may mahinang tunog ng ilong. Kaya sinabi ni Jingzi kay Zhou Xining ang nangyari sa korte ngayon. Nang marinig niya na ang mga maneskrito mula sa Current Affairs Department ay ipapadala muna sa kanya para sa pag-aproba, si Zhou Xining ay hindi nasiyahan dahil sa biglaang pagtaas ng trabaho, ngunit napakasaya. Hindi ko lang siya matutulungan sa pag-ensayo, ngunit matutulungan ko rin siya sa kanyang karera. Siyempre masaya ako. Pagkatapos ay sinabi ni Jingzi, Ziner, hiniling sa akin ng kamahalan na pumunta sa Jingxi sa loob ng 3 araw. Matapos marinig ito, si Zhou Xining, na saglit lang naging masaya, ay biglang nanlumo. Huwag kang pumunta, di ba? Ngumiti si Jingzi at tinapik siya sa likod, ito ang utos ng kamahalan na pumunta ako, paano ako hindi pupunta? Tsaka, dati, dinala ko rin ang ibang miyembro ng dyaryo para makapanayam na taga-dyaryo ako. Patimpalak sa martial arts ng 4 na sekta. Babalik ako kapag tapos na ang kompetisyon. Humiwalay si Zhou Xining sa mga braso ni Jingzi at tumingala sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng tubig, malalim at nawawala. Zier, huwag mong isipin na tanga ako. Napakamot si Jingzi ng kanyang ulo, iniisip na okay lang sa kanya na magsinungaling sa iba, ngunit ang pagsisinungaling kay Zhou Xining ay masyadong bata, kaya wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga tagubilin ni Andy sa kanya ng totoo. Tao Lei. Lalong kumunat ang noo ni Zhou Xining matapos marinig ito. Zier, palaki ng palaki ang mga kilos ni King Jin kamakailan, at natatakot ako na mas marami pa siya sa likod ng martial arts tournament na ito. Kung pupunta ka doon ng padalos-dalos, siguradong masisira mo ang plano niya at tiyak na mapaparusahan ka niya. Attack. Not to mention that our Jing family has a grudge against him, and the crown prince of Yujingxi was hit too hard. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Zhou Xining ang kamay ni Jingzi at bumulong, Zier. Huwag na tayong umalis, okay. Gusto ka lang ipadala ng iyong kamahalan para manalo sa mga pangunahing sekta sa loob ng maraming taon. Kung ito ay gumana, ang iba ay nagawa na ito. Bakit mo kailangang ipadala ang iba mula sa opisina ng pahayagan ngayon? Okay ba iyon? Nang makita ang nakakaawang tingin ni Zhou Xining nang magmakaawa siya sa kanya, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Jingzi, ngunit gusto pa rin niyang pumunta sa Jingxi sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay inaliw niya, Ziner, ayaw mong pumunta ako sa Jingxi, hindi ba dahil lang sa takot ka sa panganib? Kung gayon, ipinapangako ko sa iyo, pagkatapos kong pumunta doon, hindi ako basta-basta gagawa ng gulo, at hindi ako magkukusa na guluhin ang hari ng Jin. Tumingin sa kanya si Zhou Xining na may hindi paniniwala sa kanyang mga mata.
Si Jingzi ay hindi nagdudulot ng gulo, tulad ng isang aso na hindi kumakain. Well, parang sinasabing magaspang pero hindi magaspang. Nang makitang hindi naniniwala si Zhou Xining, awkward na sinabi ni Jingzi, Ziner, hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang martial arts ko ngayon? Kung talagang may gustong manakit sa akin, tatakas na lang ako. Sino ang makakahabol sa akin? At saka, walang hardin. Lord. Kapag umalis ako, maninirahan ako kasama niya sa kanan kampo ng Waxian Pavilion. Matapos marinig ito, sa wakas ay nagliwanag ang mga mata ni Zhou Xining. Walang manggahas na manggulo sa apat na sekta. Kaya kung 3 sa 4 na sekta ang gustong protektahan siya. Sa pag-iisip nito, ang mga alalahanin ni Zhou Xining ay nawala ng husto. Dapat nandoon silang dalawa para sa mga bagay tulad ng martial arts tournament. Kapag narinig nila ang pangalang, Jingzi, dapat alam nila ang lahat. Siguradong mag-aalala sila sa kanya. Paano siya nasa panganib? Nakahinga siya ng maluwag at hiniling na makapagpahinga ng husto si Zining. Ziner, hindi ka na ba nag-aalala? Nakita ito ni Jingzi at ngumiti. Natural na mag-alala, ngunit gusto mong umalis. Ano ang maaari kong gawin? Sa kasong ito, ang tanging magagawa ko ay palakasin ka. Si Jingzi ay natigilan saglit, pagkatapos ay nakinig. Nagpatuloy si Zhou Xining, huwag kang pumunta sa Waxian Garden sa 3 araw na pag-alis mo. Hayaan mo akong tulungan kang magsanay nitong 3 araw. Hindi katakataka na si Wang Yingqiu ay handa na si Zier na umuwi sa gabi. Matagal ko na pala itong iniisip. Kung gayon hindi ako dapat ikumpara. Magsanay. Tumingin si Jingzi kay Zhou Xining na nakahiga sa kama, inabot ang kamay para kumamo sa mga maalog na paggalaw, nakaramdam ng kaunting takot. Kababaihan. Kahanga-hanga. Gayunpaman, ang mga lalaki ay dapat na maging mas makapangyarihan. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Zhou Xining at pinigilan siya sa paggalaw. Masyadong nakakabaliw ang gabing ito. Gawa daw sa tubig ang mga babae kaya namangha si Jingzi at nalubog dito. Kinaumagahan, parehong binuksan ni na Jingzi at Zhou Xining ang kanilang mga mata. Ziner, ihahatid kita sa kabilang kwarto. Oo, mahinang sagot ni Zhou Xining. Iniisip ang nakakabaliw na kahilingan kagabi, namula ang mukha niya. Mabilis niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Jingzi at hinayaan itong dalhin siya sa kabilang silid. Ziner, huwag kang pumunta sa korte ngayon. Well, bihira para kay Zhou Xining ang maging tamad, at iniisip pa rin niyang hintayin si Jingzi na umalis bago maghugas ng mga kumot. Nakakahiya. Kabanata 432 Pagbibigay ng pera, unang update. Si Jingzi ay lumabas ng madaling araw. Katulad kahapon, nandoon pa rin si Xiangzi, at tila alam niya ang banayad na relasyon ni na Jingzi at Zhou Xining. Nang makita niya si Jingzi, masayang ngumiti siya. Pagkatapos, unang dumating si Jingzi sa opisina ng pahayagan. Sapagkat iniutos kahapon na ang mga miyembro ng Ministry of Current Affairs ay dapat humalili sa pagtungo sa korte. Umagang-umaga, hindi na napigilan ng 2 tao ang kanilang pananabik at tumakbo palayo. Si Jingzi ay hindi nagmamadali, ngunit nagtanong tungkol sa sitwasyon ng ikalawang isyu ng pahayagan. Sinabi sa kanya ni Chen Jianan na 500 kopya ng pahayagan ang naprint kagabi at naipadala na sa Wenxiangju upang maging handa sa pagbebenta anumang oras. Nang ipahayag ni Wenxiangju ang balita kagabi, nabalitaan kung maraming tao ang pumila sa labas ng Wenxiangju sa kalagitnaan ng gabi. Napakainit ng eksena na nakakalaglag pa nga. Tumanggo si Jingzi nang may kasiyahan at nagtanong, bukod sa 500 kopya, mayroon pa bang natitira? Nang marinig ito, agad na tumayo ang direktor ng Departamento ng Pag-imprenta at nakangiting nagsabi, bumalik kay Pangulong Jing, nagprint ako ng 2 pang kopya. Mag-iwan ng 100 kopya sa opisina ng pahayagan para sa mga emergency. Tama. Ngumiti si Jingzi at tinapik ang kanyang balikat, pumili ng 100 kopya at ipadala ang mga ito sa palasyo para sa akin. Oo, Jing. Presidente. Sa pagkakataong ito, late na dumating si Jingzi. Pagdating ni Jingzi, nagsimula na ang morning court. Siya ang unang tao na lumahok sa court sa umaga. Nang makita siyang pumasok sa palasyo, napalingon ang lahat. Ang courtroom, na kanina lang walang buhay, ay biglang naging masigla dahil nakita ng lahat ang pahayagang dala ni Jingzi. Orihinal na gustong banggitin ito ni Bai Qingyuan kay Andy, ngunit huli na ang pagdating ni Jingzi. Dahil dito, nakita niyang buo ang loob ng lahat, pati na si Andy. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang kalimutan ito at iligtas ang kanyang sarili sa problema. Pero nagmura pa rin ako sa puso ko. Dinilaan ng aso. President Jing, nakalimbag ba talaga ang pangalawang isyu ng pahayagan? Nakangiting tanong ni Andy. Opo kamahalan, kakaprint lang po ng pahayagang ito. Kung hindi ko lang hinintay na makuha, hindi pa ako mahuhuli. Sana po ay mapatawad ako ng inyong kamahalan. Huling dumating si President Jing para sa lahat. Kung sisisihin kita muli, kung gayon, magdudulot ito ng galit ng publiko. Haha. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumambulat ang masasayang tawanan sa court, ngunit ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa pahayagan na nasa kamay ni Jingzi, at hindi sila lumayo kahit sandali.
Napansin din ito ni Emperor An at nakangiting sinabi, walang maraming nangyayari sa korte ngayon. Iyon lang. Bakit hindi ibigay ni Pangulong Jing ang pahayagan sa lahat ng mahal na kaibigan at hayaan ang lahat na basahin ito ng sama-sama? Oo, kamahalan. Kaya nagsimulang mamigay ng pahayagan si Jingzi. Ang unang taong nakakuha ng pahayagan ay si Yu Sheng. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ng paghawak sa pahayagan, time niyang sinabi, ang seksyong militar na ito ay talagang mahusay na ginawa. Maraming tao ang nakakuha pa lang ng dyaryo. Matapos marinig ang sinabi niya, tumingin din sila sa military section. Nang makita nilang exclusive interview iyon kay Sheng, gusto nilang tumawa pero hindi sila naglakas loob. Napakawalan Jian nitong si Yu Guogong. Medyo bagay siya kay President Jing. Iniisip ng lahat. Ang pananabik sa sarili ni Yu Sheng ay hindi pa rin kasiya siya. Nang makitang tahimik ang mga tao sa paligid niya, nakaramdam siya ng kaunting kawalang kasiyahan, kaya nagtanong siya, bakit, sa palagay mo ba ay hindi maganda ang sektor ng militar na ito? Okay, mahusay. Ang init ng ulo ni Yu Sheng siya ay nagniningas at kadalasan ay maaaring magalit kay Bai Qingyuan sa harap ni Emperor An. Ang ibang mga ministro ay walang kakayahan sa harap niya, kaya dali-dali silang pumayag. Kontento na si Yu Sheng at nakangiting tumango. Nang makita ang mapagmataas na mukha ni Yu Sheng, nakaramdam si Bai Qingyuan ng pangangati sa kanyang puso. Nais din niyang makita kung ano ang nakasulat sa seksyon ng militar na lubos na magpapasya kay Yu Sheng. Gayunpaman, si Jingzi ay kapareho ng huling pagkakataon. Ipinamahagi niya ang pahayagan ngunit hindi niya ito mahanap. Pagdating dito, galit ang nararamdaman ko. Pero inaaliw ko pa rin ang sarili ko, hindi siya maglalakas loob na hindi magpadala sa akin ng dyaryo ng 2 beses, hindi ba? Tama pala ang hula niya. Nang maibigay ang huling bahagi, bumalik si Jingzi, bumalik. Naramdaman ni Bai Qingyuan na damyugo ang kanyang puso at mukhang galit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umimik at sinabi sa kanyang sarili na manatiling pigil. Bumalik si Jingzi at tumayo nang wala pang ilang segundo. Parang may naisip siya, bigla siyang tumalikod at pumunta sa gilid ni Bai Qingyuan. Haha, ayaw mo bang ibigay sa akin? Nakaramdam ng pagmamalaki si Bai Qingyuan, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Naisip niya na buti na lang at hindi siya masyadong nagsasalita ngayon, kung hindi ay nakakahiya. Ngunit ang kakaiba ay pagkatapos na tumayo si Jingzi sa harap ni Bai Qingyuan, hindi niya iniabot ang natitirang pahayagan sa kanyang kamay, sa halip ay iniunat ang kanyang kabilang kamay. Natigilan si Bai Qingyuan, anong ginagawa mo? Bigyan mo ako ng pera. Natahimik si Jingzi, Master Bai, hindi mo malilimutan, di ba? Ginawa mo lang ito sa harap ng kanyang kamahalan at ng lahat ng opisyal ng sibil at militar noong nakaraang araw. Nangako na bibili ng isa para sa lahat basta't may publish ang pahayagan ng 1 beses. Dahil dito, ang aming tanggapan ng pahayagan ay dapat magsumikap at subukang mag-print ng pahayagan para mabasa ninyong lahat sa loob ng 5 o 6 na araw. Napakabuting tao ni President Jing. Kahanga-hanga si President Jing. Sinusuportahan ko si President Jing. Napabuntong hininga si Bai Qingyuan at sinumpa ang lahat ng nambobola sa kanyang isipan, damn it, halatang binayaran ito ng paggawa. Yung binasa mong dyaryo, nagpapasalamat ka ba sa kanya? Maraming salamat po. President Jing, hindi ko nakalimutan, ngunit nasaan ang aking pahayagan? Ay, pasensya na, nakalimutan ko na naman. Tinapik ni Jingzi ang kanyang ulo at saka iniabot ang dyaryo sa kanyang kamay. Lalapit na sana si Bai Qingyuan. Pagkatapos, muling nagsalita si Jingzi, ito ang pahayagang inihanda para sa kanyang kamahalan Mo Chen. Mr. Bai, mangyaring kunin ito at basahin. Ang kamay ni Bai Qingyuan na kakaabot lang niya ay binawi agad ito. Wala siyang lakas ng loob na tumanggap ng anuman mula sa pahayagang ito. Hoy, Mr. Bai, ayaw mo bang makita ito? Puno ng curiosity ang mukha ni Jingzi, dahil ayaw itong makita ni Mr. Bai, hindi na kailangang ibigay ito sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, ipinagpatuloy niya ang pakikipagkamay, Mr. Bai, bigyan mo ako ng pera. President Jing, hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari noong nakaraan, ngunit kailangan kitang kausapin ng mabuti sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Bai Qingyuan at nagpasya na hindi na niya ito matiis. Natatakot siya na matitiis niya ito sa huli. Sumabog. Hindi mo dinala ang dyaryo ko noong nakaraan. Well, ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, kaya maaari kang mapatawad sa hindi sapat na pagdadala. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ka nagdala ng sapat, at higit pa, hindi bababa, lamang ang aking bahagi. Kung sino ang maniniwala sa iyo kung sasabihin mong hindi mo sinasadya? Sinasadya ko. Dahil sa seryosong tingin ni Jingzi, hindi makapagsalita si Bai Qingyuan ito ay masyadong makatwiran, tama ba? Sumunod, ipinaliwanag ni Jingzi, ang isang pahayagan ay may 100 artikulo, at ang mga nasa hustong gulang sa ating hukuman, kasama ang kamahalan at ang kanyang kamahalan Mo Chen, ay eksaktong 100 at isang tao hindi ito ibinibilang sa akin, at si Mrs. Bai Fu ay nagbibigay lamang ng 10 tael ng pilak sa bawat pagkakataon, na sapat lamang para makabili ng 100 kopya, kaya tiyak na hindi ito makukuha sa bawat pagkakataon.
Sinulyapan niya si Bai Qingyuan at sinabing, hindi mahalaga sa akin kung makita ko man o hindi, ngunit ipagpatuloy ang estilo. May kulang pa bang isang bahagi? Sa palagay ba ni Mr. Bai na hindi niya ito dapat ibigay sa kanyang kamahalan o sa kanyang kamahalan? Sa madaling salita, si Mr. Bai ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa paghiling sa kanyang kamahalan at sa kanyang kamahalan na magbasa ng pahayagan. Kabanata 433 isang kaldero ang bumaba mula sa langit pangalawang update. Kung maaari, nais ni Bai Qingyuan na bumalik sa court sa umaga ilang araw na ang nakalipas. Kahit bugbugin siya, hindi siya tatayo at hilingin sa iba na magbasa ng dyaryo. Kung sino paman, siguradong biro lang. Ngunit si Jingzi ay walang hiya at walang prinsipyo sa kanyang trabaho. Sinabi mo na niloko mo ako sa pera ko. Magkano ang maibibigay mo sa akin ng isang pahayagan? Hindi lang niya binigay, nakakadiri. Galit na galit si Bai Qingyuan kaya nanginginig ang buong katawan niya. Mr. Bai, gusto mo pa ba? Nang makitang hindi na bumalik si Bai Qingyuan, iniunat muli ni Jingzi ang kanyang kamay. Mr. Bai, bilasan mo at bayaran ng pera, napakaraming tao ang naghihintay. Lumabas din si Emperor An. Sinabi niya sa malakas na boses, wala bang sapat na pera si Mr. Bai sa kanya? Paano kung tulungan kita? Nang hindi sumipot si Jingzi, si Bai Qingyuan ay gumugol ng 3 araw sa korte para maghanap ng mali kay Emperor An, tinanong ang lahat. Damn it, kapag bihira na siyang makitang impas, hindi binitawan ni Andy ang pagkakataon na asarin siya. Well, salamat kamahalan, 10 tail na pilak lang, kaya ko pa itong ilabas. Isang bagay na ilabas ito, ngunit ibang bagay ang pag-iisip tungkol dito. Tama si President Jing, Teifu Bai baka ayaw ko talagang imbitahan ang kanyang kamahalan at ang kanyang kamahalan na magbasa ng pahayagan. Kung hindi, gagastusin ko ang pera. Si Yu Sheng ay nasa mabuting kalooban at sinabi, tinatapik ang kanyang dibdib, ngunit wala siyang balak na kunin ang pera. Siya ay kasing galing ni Jingzi. Iyon lang. Ang iba pang mga ministro ay tumingin din kay Bai Qingyuan, namumula ng gusto, hindi. Gagawin ko. Naglabas siya ng 100 tail ng pilak na papel mula sa kanyang mga braso, ngunit bago pa niya ito masabi, inagaw ito ni Jingzi. Pumunta at panoorin habang inilalagay niya ito sa kanyang bulsa at hindi na kumikilos pa. Nagalit si Bai Qingyuan. President Jing, may nakalimutan ka ba? Ano? Baguhin. Umungol si Bai Qingyuan. Oh, ito. Sumulyap si Jingzi sa kanya, Teifu Bai, isang kagalang-galang na tao, bakit siya makulit? Sino ako, paano ko mawawala ang pera mo? Malamig na tiningnan siya ni Bai Qingyuan, hindi talaga ako matatakot kung hindi dahil sa iyo. Ngunit wala pa ring intensyon si Jingzi na bayaran ng pera, at pagkatapos ay nagsabi, dahil bibilhin ni Mr. Bai ang bawat isyu ng pahayagan para sa inyong mga matatanda sa hinaharap, ang natitirang pera ay itatago sa akin, at iipon ko ang pera tulad ngayon. Nakakahiya naman para sa Teifu na hilingin ito. Bakit ka nahihiya? Hindi nagkaimik si Bai Qingyuan, ngunit nagpumilit pa rin na humingi ng pera. Katulad ni Jingzi kanina, iniunat niya ang kanyang kamay, bigyan mo ako ng pera. Ngunit si Jingzi ay hindi kasing dali niyang kausapin. Tumawa siya at sinabi, Teifu Bai, hindi mo kailangang maging magalang. Natatakot ka ba na mawala ang pera at mahihiya akong hanapin muli? Gusto mo? Huwag kang mag-alala, hihilingin ko ito sa iyo kapag sapat na ang pera ko para makabili ng dyaryo. Tsaka, kailangan kong umalis kinabukasan papuntang Jingxi, para maging komportable ako sa perang ito, di ba? Pagkatapos noon, hindi siya pinansin ni Jingzi at diretsyong bumalik. Ibinuka ni Bai Qingyuan ang kanyang bibig, ngunit nahihiya siyang magsalita muli. Mula ngayon, nagpasya na siya na hindi na siya magdadala ng pera sa korte. Kahit anong sabihin ni Jingzi, hindi niya ito ibibigay. Hay, kung sino man ang gustong magpakitang gilas ay bastos. Nang masaksihan ni Emperor An ang buong eksena, bigla siyang nakaramdam ng kaunting awa para kay Bai Qingyuan. Okay lang bang aibuli ang matandang kasama sa edad na 60? Kaya ngumiti siya at sinabing, okay, Mr. Bai, basahin muna natin ang aking dyaryo. Hindi ako nagmamadali ngayon. Paano nang ahas si Bai Qingyuan? Malakas siyang umiling, kamahalan, ayoko talagang basahin ito. Sige, babasahin ko. Kaya, sa korte, maliban kay Bai Qingyuan, maingat na binuksan ng lahat sa korte ang pahayagan at sinimulan itong basahin. Paminsan-minsan, maririnig ang boses ni Yu Sheng. Paano ang seksyon ng militar? Oy, napaka-objective pa naman ng pagsusulat, di ba? Haha, matagal ko nang pinag-aaralan ang diskarteng ito. Bagamat walang pahayagan sa kanyang kamay, naunawaan ito ni Bai Qingyuan pagkatapos makinig sa paligid. Ang pangkalahatang ideya ay ang seksyong militar ng pahayagang ito ay isang eksklusibong panayam kay Sheng. Nag-estratehiya pa rin. Ilang malalaking karakter ang alam mo, diskarte lang. Nakaramdam ng labis na paghamak si Bai Qingyuan, tumingin muli kay Jingzi, at palihim na sinumpa silang dalawa sa kanilang pagtutulungan. Gayunpaman, ang pinakakaakit-akit na bagay sa ikalawang isyu ng pahayagan ay ang kwento ng unggoy. Nang makita ang unggoy na tuluyang lumabas mula sa paanan ng Five Elements Mountain, lahat ay nakahinga ng maluwag.
Pagkatapos ay nakikita siyang sumusunod sa monghe sa daan, palaging may pakiramdam sa kanyang puso na hindi siya makatanggi. Hindi maipaliwanag na pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang unggoy ay dating isang mabangis na unggoy na maaaring guluhin ang langit ng mag-isa. Paano ito naging tagasunod ng isang monghe na walang kakayahan? Gayunpaman, pinag-isipan lang nila ito at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Dahil malabo nilang naramdaman na tila ginagamit ni Jingzi ang kwentong ito bilang metapore para sa kasalukuyang hukuman. Bagamat parang pangkaraniwan si Emperor An, kailangan pa rin siyang pagsilbihan ng lahat. Kung sino man ang maglalakas loob na hindi sumunod, baka mauwi siyang parang unggoy. Sa oras na ito, naunawaan nila kung bakit napakalakas ng suporta ni Andy sa pamamahagi ng pahayagan. Noong una ay inakala nila na ito ang kasalukuyang seksyon ng mga gawain, ngunit lumabas na ang seksyon ng libangan ay pinasok ng mga ideyang pang-edukasyon. At si Andy ay nasa mabuting kalooban. Siyempre, hindi sa entertainment section ang focus niya, kundi sa current affairs section na siyang pinakaiingatan niya. Kung ikukumpara sa unang isyo, ang seksyon ng kasalukuyang mga gawain ng isyong ito ay tila nakakainip. Gayunpaman, ito ang pinakagusto ni Andy. Kung tutusin, nakakainip ang politika. Bagamat hindi nakikita ang mga resulta sa simula, sa paglipas ng panahon, makikita ng mga tao ang mga resulta sa pamamagitan ng pagbabasa. Maaari ka ring magbasa ng pahayagan o makinig sa mananalaysay sa Xiang Julie at maging pamilyar sa kung ano ang nais niyang ipahayag. Nang makitang seryosong nakatingin dito ang lahat, pumalakpak si Emperor An at nakangiting nagsabi, pumunta tayo dito para sa morning meeting. Lahat ng mahal kong kaibigan, mangyaring bumalik at magbasa ng mga pahayagan ngayon. Ang prinsipe at si Pangulong Jing ay mananatili dito sandali. Salamat, kamahalan. Ibang mga ministro pagkatapos marinig ito, lahat sila ay nagmamadaling bumalik at naghanda para pag-aralan ng mabuti ang iba pang mga pahina. Hindi nila kasalanan na wala silang pag-asa, sadyang kulang ang libangan sa panahong ito. Bago umalis, sumulyap si Haring Siang Sumowo kay Sumoyan, na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Si Prince Sumoyan, Jingzi at Emperor An lamang ang naiwan sa bulwagan. Nagtanong si Emperor An, aalis tayo sa loob ng 2 araw. Handa na ba kayong dalawa? Sumagot si Sumoyan, ama kamahalan, na ipaliwanag ko na ang lahat tungkol sa palasyo sa silangan, at handa na ang lahat ng aking bagahe. Emperador. Tumango si An na may kasiyahan at tumingin kay Jingzi, ano ang tungkol sa iyo? Ako, hindi pa ako handa. Matapat na sabi ni Jingzi. Iniisip ko pa, 2 araw na lang ang natitira, bakit ngayon ko pa ihahanda ang aking bagahe? Hindi ko hinihiling na ihanda mo ang iyong bagahe. Habang sinasabi niya ito, bahagya niyang sinulyapan si Sumoyan, kung tutuusin, hindi ka kasing malayan ng prinsipe, kaya kailangan mo lang ihanda ang iyong bagahe. Maraming bagay ang kailangan mong ihanda. Sabi ni Sumoyan. Ngoyan. Jingzi. Isang kaldero ang bumaba mula sa langit at biglang tumama kay Sumoyan, na hingal na hingal. Tumingin siya kay Jingzi na may halong emosyon. Kabanata 434 na nakatira sa mansyon ni Prinsipe Jin, ikatlong update. Lumalabas na tinanong ni Emperor An si Jingzi tungkol sa mga kaayusan para sa opisina ng pahayagan, Wenxiang Residence at sa tindahan ng alak. Pagkatapos ng lahat, ang 3 lugar na ito ay pawang mga pag-aari ni Jingzi, kaya ang opisina ng pahayagan ay hindi gaya ng nabanggit. Ang Wenxiangju at Zhangjiao Winery ay ang matibay na suporta para sa pagpapatupad ng sapilitang edukasyon sa hinaharap, kaya kailangang mag-alala si Andy. Nang marinig ang tanong na ito, sinabi rin ni Jingzi, hindi ako handa. Ang gayong kalmadong sagot ay nagpaiwan kay Emperador Andy na hindi makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, well, ang oras ay medyo maikli. Ito ay maliwanag na hindi ako handa, ngunit huwag ma-pressure. Kung kinakailangan, maaari akong magpadala ng isang tao upang tulungan kang pamahalaan ito ng ilang sandali. Kamahalan, hindi na kailangan. Kahit na ang opisina ng pahayagan ito ay isang subordinate na departamento na direkta sa ilalim ng jurisdiction ng Emperador An, ngunit ang opisyal na kapaligiran sa opisina ng pahayagan ay hindi malakas, o kahit na halos wala. Sa halip, ito ay mas katulad ng isang lugar ng trabaho. Ito rin ay sadyang nilikha ni Jingzi, kaya ayaw niyang makialam si Emperor An sa mga gawain ng pahayagan at masira ang lahat ng kanyang ginawa. Kamahalan, ang opisina ng pahayagan ay nasa tamang landas. Kahit na ako ay nasa Jingzhou, ang ibang mga tao ay talagang abala sa karamihan ng mga bagay sa opisina ng pahayagan. Ang pinakamagagawa ko ay magbigay ng direksyon, at ang editor-in-chief na si Chen Jianan ay responsable sa pagsuri nito. Bago ako umalis, magbibigay ako sa iyo ng isa pang paliwanag. Ipadala lamang ang bawat kawili-wiling mga bagay na nangyari sa Jingxi nang magtanong ako pabalik ngayon at lumilipad na baboy, at kapag tinanong ko rin ang kapatid na babae sa pamamagitan ng paglipad ng baboy, may libreng oras siya. Matapos marinig ang sinabi niya, hindi na ito pinilit ni Emperor An. Sa halip, seryoso niyang sinabi sa kanilang dalawa, dapat alam mo rin kung bakit ko kayo hiniling na pumunta sa Jingxi sa pagkakataong ito, kaya dapat ay mag-ingat kayo sa lahat ng oras sa pagpunta ninyo doon sa oras na ito. Kung magagawa ninyo ang pinakamahusay na bagay, kahit hindi ninyo magawa, at least kailangan ninyong gamitin ang inyong buong katawan.
at umatras. Oo, kamahalan, ama. Pagkatapos ay partikular na sinabi ni Emperor An kay Sumoyan, hindi ka pa nakapaglakbay ng malayo, at si Jingxi ay hindi mas mahusay kaysa sa iba. Dapat kang makakita ng higit pa at mag-isip ng higit pa kapag lumabas ka. Sundin si Jingxi at huwag gumawa ng anuman sa iyong sarili. Oo, ama, sinusunod ko ang iyong mga utos. Yumuko si Sumoyan at tumugon, nakaramdam ng panlulumo sa kanyang puso. Orihinal na sinabi na si Jingxi ay hiniling na tulungan siya sa pagpunta sa Jingxi, ngunit bakit parang siya mismo ang tumutulong sa kanya? Parang nahulaan niya kung ano ang iniisip niya, sinabi ni Emperor An, Moyan, huwag kang hindi kumbinsido. Bukod sa may mas mataas na katayuan kaysa kay Jingxi, may iba pa bang may kukumpara sa kanya? Itinaas ni Sumoyan ang kanyang ulo at tumingin kay Jingxi. Sinulyapan niya ito, saka muling ibinaba ang ulo. Kahit na ayaw niyang aminin, ang totoo. Hindi. Nang marinig ni Emperor An na minamaliit ang kanyang anak at pumuri sa kanya, si Jingxi ay nambobola at sa parehong oras, hindi niya alam kung sasabihin niya ito o hindi. Ito ang magiging monarko ng isang bansa. Kung nasaktan mo siya, magkakaroon ka pa ba ng lugar na paninindigan sa hinaharap? Gusto niya talagang tanungin si Andy, is this really good? Kamahalan, paano magiging napakabuti at may kakayahan ng isang abang ministro na maihahambing sa kanyang kamahalan na prinsipe ng korona? Kamahalan, mas mabuting huwag mong purihin ang iyong mga nasasakupan, kung hindi, hindi man lang ako maglalakas loob na pumunta sa Jingxi. Sa kabutihang palad, ilang beses nang nakilala ni Jingxi si Sumoyan. Hindi siya ganoong uri ng makulimlim na tao na may lihim na motibo. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Sumoyan. Gaya ng naisip niya, walang masyadong inis sa mukha ni Sumoyan. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Jingxi at pinag-uusapan pa rin ito. Napangiti siya. Nang makita ang pagnanais ni Jingxi na mabuhay, biglang gustong tumawa ni Emperor An, huwag kang mag-alala, kilala ko ang karakter ni Mo Yan, kung hindi, hindi kita hahayaang sundan siya sa Jingxi. Matapos marinig ito, nagbago ang mukha ni Sumoyan. Nang walang anumang kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha, ngumiti siya at sinabi, tama si Itay, at totoo ang sinabi niya. Hindi kailangang matakot si Pangulong Jing. Bukod pa rito, sino sa mundo ang maglalakas loob na sabihing mas matalino kaysa kay Pangulong Jing? Kung gayon, ang ikatlong prinsipe ng Nanxi ay sinasabing napakatalino, ngunit hindi niya kayang taasan ang kanyang ulo sa harap ng aking ama na isang dakilang karangalan. Parang Su. Ang isang malambot na prinsipe tulad ni Mo Yan ay talagang bihira, ngunit magiging mabuti para sa kanya na maging isang matalinong hari, ngunit mahirap para sa kanya na umupo sa ganoong posisyon ng mag-isa. Ang iyong kamahalan ay katawa-tawa. Muling sabi ni Jingxi, kinulong ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Andy, dapat tumigil kayong dalawa sa pagsasabi ng mga magagalang na salita. Kapag pumunta tayo sa Jingxi, magkakaroon ka ng oras para sabihin ito. Ngayon, higit sa lahat gusto kong magpaliwanag sa iyo. Pumunta ako sa Jingxi dahil kay Jingxi, ngunit ang pagkakakilanlan ni Mo Yan ay kung gayon, kung kinakailangan, maaari mong hilingin kay Mo Yan na makipagtulungan sa iyo. At pagkatapos pumunta sa Jingxi, maaari kang manirahan ng magkasama sa Jinwang Mansion. Sa personal, ito ay kung paano ito dapat. Ang prinsipe ng Jin ay nanirahan sa East Palace bago siya dumating sa Beijing, kaya kapag si Mo Yan ay dumating, ang prinsipe ng Jin ay dapat magpahayag ng kanyang pasasalamat sa may-ari. Bukod dito, nang dumating ang prinsipe ng Jin sa Jingzhou, ang mga tao mula sa kanlurang bahagi ng Jin. Lahat siguro ay nagkakalat ng chismis na gusto ko siyang patayin at kunin bilang hostage, kaya pupunta si Mo Yan sa mansion ni Prince Jin para patahimikin sila. Halos naunawaan ni Jingxi ang iniisip ni Emperor An. Hindi ba't para lamang ito sa mga karaniwang tao? Ipinakita nito na wala siyang makasariling motibo sa pag-recruit kay Xu Jinping sa Jingzhou. Kung hindi, paano siya makakasiguro na ang prinsipe ay titira sa Jin Palace? Pero hindi pa rin niya maintindihan, ano ang dapat niyang gawin. Nakalimutan ba ni Emperor An ang matinding puot sa pagitan ng pamilya Jing at King Jin? Para bang nahulaan niya ang kanyang iniisip, sinabi ni Emperor An, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Kung pupunta ka sa Jingxi sa pagkakataong ito, maaaring matagal na itong alam ng hari ng Jin. Ang dahilan kung bakit inayos ko si Mo Yan na sumama sa iyo ay talagang para protektahan ka. Nag-iisip ka. Si Jingxi ay natigilan saglit, pagkatapos ay naintindihan. Kung pupunta siya sa Jingxi mag-isa, kung hindi niya maprotektahan si King Jin, magpapadala siya ng assassin sa daan at papatayin siya ng walang nakakapansin. Ngunit sa pagsunod sa kanya ng prinsipe, hindi magiging matapang si Haring Jin. Ang prinsipe pala ang kanyang anteng-anteng. Matapos marinig ito, medyo natulala si Sumoyan. Lumalabas na ang kahulugan ng kanyang pag-iral ay hindi lamang para tulungan si Jingxi, kundi para itakwil din ang kanyang puot. Walang ibang makakagawa nito para sa prinsipe. Pero kahit ganoon, hindi siya nagreklamo, dahil alam niyang kapag pumunta siya sa Jingxi, gagawin ni Jingxi ang pinakamapanganib at mahirap na trabaho, kaya sumunod na lang siya sa likod at pumitas ng mga bunga ng tagumpay. Kaya naman, medyo nagpapasalamat pa rin siya kay Jingxi.
Kaya't nagpatuloy si Emperor An, ganoon din kapag pumunta ka sa Jingxi. Ang Jingxi ay teritoryo ni Haring Jin. Madali para sa kanya na mawala ang mga tao. Kung si Mo Yan ay nakatira sa palasyo ni King Jin at ikaw ay nakatira sa labas, ito ay magiging mas komportable para kay Jin. Ang hari ay kumikilos, kaya mas mabuting tumira ka kasama ni Mo Yan sa mansyon ni Prince Jin. Oo, ang lahat ay nakasalalay sa kaayusan ng kanyang kamahalan. Sabi ni Jing Zi, ngunit natatawa siya sa kanyang puso. Bagamat isa siyang civil servant sa ibabaw, nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ngayon, lalo na't hindi masabi ng iba na alam niya ang martial arts. Kung ilang tao ang ipapadala para manggulo sa kanya, hindi ito sapat para mapuno ang ngipin niya. Bukod dito, binalak na ni Jing Zi na samantalahin ang 2 araw na ito para gumawa ng ilang maliliit na granada na dadalhin sa paligid kung sakaling may emergency. Kabanata 435, napakasama ng bibig mo, ika-4 na update. Pagkatapos ng ilang karagdagang tagubilin, hiniling ni Emperor An si Sumoyan na umalis muna. Ang ibinigay niyang dahilan ay kailangan ni Jing Zi na maghatid ng mga pahayagan kay Sumochen. Nang makitang nawala ang likod ni Sumoyan sa tarangkahan ng palasyo, bumantong hininga si Emperor An at sinabing, sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit hiniling ko sa prinsipe na sundan ka palabas sa pagkakataong ito ay gusto kong makita pa niya. Aking 2 emperador anak, si Mo Yan ay mabait, ngunit hindi sapat ang lakas ng loob. Si Mo ay matapang at mapagpasyahan, ngunit kumpara kay Mo Yan. Ang sarap sana kung may pagsama-sama ang personalidad nila sa isa't isa. Karaniwan ang sitwasyong binanggit ni Andy. Sa pangkalahatan, ang mga pamilyang may 2 anak, ang mga personalidad ng 2 tao ay palaging tila napupunta sa 2 sukdulan. Ang isa ay mahilig magsalita, at ang isa naman ay mahilig manahimik. Ito ay karaniwang ang kaso. Ang 2 taong ito, ang isa ay magaling sa pag-maintain ng status quo, at ang isa naman ay magaling sa pagpapayunir, sila ay katulad ko noong araw. Noong mga panahong iyon, kami ni King Yu ay halos magkapareho ang ugali, o higit na katulad ni Mo Yan ngayon, habang si Haring Jin ay mas mainit ang ulo kaysa kay Mo. Kahit na mas malakas, pagod na pagod ang pakiramdam ko noon. Kung ito ay hindi magiging isang kwento ng pamilya ngayon. At ang iyong Jay ay maaaring maging isang pamilya ngayon. Matapos marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Jing Zi kung bakit labis na pinahahalagahan ni Emperor An ang kanyang ama na si Jing Wenmao. Ang hari ng Jin ay hindi natisod sa mga gawain ng pamilya Jing, kaya hindi mahalaga kung sino ang maging emperador. Sa makatuwiran na labis na kinasusuklaman ni Haring Jin ang pamilya Jing. Bagaman umaasa ako na si Mo Yan ay maaaring umakyat sa trono sa hinaharap, ayon sa kasalukuyang sitwasyon sa Angwo, tila mas angkop si Mo. Pagkasabi nito, tumingin si Emperor An kay Jing Zi, kaya sana ay matulungan mo si Mo Yan. Sa pagkakataong ito, hayaan mo siyang pumunta sa Jingxi kasama mo ay higit pa sa pagpapalam sa kanya ng isang bagay mula sa iyo. Kahit nagayahin niya ang iyong kahihiyan, mabuti ito. Natahimik si Jing Zi saglit. Yun lang ba ang advantage ko? Gayunpaman, naiintindihan ni Jing Zi ang mga kaayusan ni Emperor An. Ngayon ang Angwo ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit sa katunayan ito ay magulong. Ang hari ng Jin ay gumagawa ng mga plano sa lokal na lugar, ang mga ministro sa hukuman ay nasa kampo ng isa't isa, at may malalakas na kalaban tulad ng Southern Qi sa ibang bansa. Gaya ng sinabi ni Emperor An, kung magtagumpay si Sumoo sa trono, tila mas angkop. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan ay mas mahigpit kaysa kay Sumoyan. Ang nasabing Angwo ay hindi nangangailangan ng isang mabait na hari. Gayunpaman, si Emperor An ay may sariling mga pagsasaalang-alang. Marahil ay nakita niya ang anino ng kanyang nakaraan kay Sumoyan, o gusto niyang mapanatili ang tradisyon na ang panganay na anak ay aakyat sa trono at gusto lang ipasa ang trono kay Sumoyan. Sa makatuwid, marami siyang susunod na gagawin, sinusubukan ang kanyang makakaya upang linisin ang daan para umakyat si Sumoyan sa trono. Ang pagpapalam kay Jing Zi sa Jingxi ang unang hakbang. Kamahalan, sa paglalakbay na ito sa Jingxi, gagawin ko ang lahat para masunod ang utos ng emperador. Tumango si Emperor An at sinabing, bueno, hindi ko hihilingin na magtagumpay ka. Kung tutusin, napakahirap ng bagay na ito, gawin mo lang ang iyong makakaya. Pagkatapos ay sinabi niya, hanapin si Mo Chen. Aalis siya sa loob ng ilang araw, marami siyang gustong sabihin sa iyo. Yumuko si Jing Zi, pagkatapos ay lumabas ng Jinluan Palace at dumiretso sa Fukhen Palace. Pumunta ka. Pagdating nila sa entrance ng Royal Garden, nakita nila sina Sumochen at Guiji na nakatayo sa labas ng pinto ng Fukhen Palace, nakatingin sa direksyon kung saan siya nanggaling. Matapos makita si Jing Zi, magkaiba ang ekspresyon ng dalawa. Mukhang masaya si Sumochen, ngunit tumingin sa kanya si Guiji at umiling, bumantong hininga. Nang makita ito, lumapit si Jing Zi at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Nakipagpustahan. Sabi ni Sumochen na may ngiti sa labi. Natatawa, pastahan ka sa korte ngayon, sinabi ni Guiji na hindi, panalo ako. Para bang naramdaman niya na si Jing Zi ay nagkaroon ng mukha para sa kanyang sarili, binago ni Sumochen ang kanyang karaniwang mayabang na karakter at bahagyang ngumiti, magpakita ng kahinahunan.
Well, mayroon bang anumang parusa para sa pagkatalo sa taya? Tingnan mo. Siniko ni Sumochen si Guiji, at nakita siya ni Jingzi na naglalakad patungo sa asong pinangalanan ding Zir. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan lahat sila ay dilaw na kulay, at sila ay dinilaan pa at mukhang napakasarap. Nakaramdam ng labis na pagkasuklam si Jingzi matapos silang makita. Sayang naman si Guiji. Pagkatapos ay sinabi niya, pumunta ako dito para ihatid ang pahayagan kay Mo Chen. Napakabilis. Kinuha ito ni Sumochen at hindi nagmadaling binuksan sa pagkakataong ito. Sa halip, tumingin siya kay Jingzi at sinabing, narinig ko na pagkatapos ng ikalawang araw ay pupunta tayo sa Jingxi. Natatakot ka ba? Ano ang kinatatakutan mo? Hindi mo akalaing maghihiganti ako kay King Jin, hindi ba? Hindi ako ganoon katanga, sabi ni Jingzi ngayon. Ang relasyon kay Sumochen ay umabot na sa puntong na pag-uusapan na nila ang lahat, at alam na alam ni Sumochen ang relasyon ng Jing family at Prince Jin, kaya hindi na kailangang itago ito. Tumango si Sumochen at ngumiti, alam ko ito. Napakatalino mo, ngunit bata ka pa at nasa teritoryo ka ni Haring Jin. Paano ka makakakilos ng padalos-dalos? Nag-aalala lang ako na baka nasa ibang panganib ka. Iba pang mga panganib. Sumimangot si Jingzi, nagpahayag ng pagkalito. Oo, pupunta ka sa kompetisyon sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta sa pagkakataong ito. Hindi lamang ang 4 na malalaking sekta, kundi pati na rin ang iba't ibang maliliit na sekta. Siyempre, hindi mo sila maaaring maliitin. Kahit na ang Maya ay maliit at mayroon ang lahat ng mga panloob na organo, marami ang nasa loob. Makapangyarihan sila. Mga tao, ano ang kinalaman nito sa akin? Mukhang kaina hinala si Jingzi. Bakit hindi? Humalaklak si Sumochen, ang sama ng bibig mo, at gusto mo ring manggulo. Natatakot ako na magkakaroon ng maraming salungatan sa oras na iyon. Natahimik si Jingzi saglit, at pagkatapos ay sinabing hindi nasisiyahan, ganito mo ba ako namimi sa iyong puso? Oo. Seryosong tumango si Sumochen, at pagkatapos ay nagsabi, sabihin mo sa iyong sarili, nakapunta ka na ba sa Yongzhou? Pagdating ko sa Jingzhou, ilang problema ang naidulot ko at ilang tao ang nasaktan ko. Ito ay totoo. Mula sa pananakit kay Chen Jianan sa lungsod ng Yongzhou hanggang sa pagsira sa pamilya ni Lin Wenyao, kalaunan ay pumunta siya sa Jingzhou at pinabagsak si Wu. Ang kanyang pamilya ay sinira, at kalaunan ay sinaktan niya si Bai Qingyuan, Song Jimao, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi Junguang at iba pa. Masasabing si Jingzi ay makakasakit ng malaking bilang ng mga tao saan man siya pumunta. Sa pag-iisip tungkol dito, kilala pa rin siya ni Sumochen. Napakamot sa kanyang ulo, ngumiti si Jingzi ng alanganin at sinabing, sa sandaling ito at sa sandaling ito. Bukod dito, ang dahilan kung bakit ko nasaktan ng mga taong ito ay hindi ko problema, ngunit sa kanila. Maaari ka ring magpatotoo tungkol dito. Isa pa, commoner ako dati, at nabubuli ako ng iba kapag nakita nila, kaya madalas mangyari ang ganitong bagay, pero iba na ngayon. Ngayon ako ang presidente ng The News Agency, na naglakas loob na saktan ako sa ganoong kawalan ng paningin. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, isang junior official lang mula sa ikalimang ranggo. Maraming tao ang walang pakialam. Kung may nagsabi nito, si Jingzi ay maaari pa ring magsabi ng isang bagay pabalik, ano ang mali sa akin, isang junior official. Personal itong tinataka ng iyong kamahalan, at direkta itong nasa ilalim ng kontrol ng kanyang kamahalan. Paano mo maihahambing? Ngunit ngayon ay kaharap na niya si Prinsesa Sumochen ng Angwo, kaya nilunok pa rin niya ang mga salitang ito. Chapter 436, Calling Senior Sister, ikalimang update, 233 Big Foodie Helmer. Nang makitang tahimik si Jingzi, walang balak na tumigil si Sumochen at nagpatuloy sa pagsasalita. At iyong mga taga-sekta ay hindi natatakot sa mga opisyal ng korte. Ang mga opisyal na pumupunta sa kompetisyon ng martial arts taon-taon ay mas maraming opisyal na posisyon kaysa sa iyo, ngunit ilan sa kanila ang natatakot sa iyo. Dagdag pa sa iyong init ng ulo, maaari kang makasakit ng damdamin ng mga tao. Napakataas ng posibilidad, kaya kailangan mong maging mas maingat. Kung tutusin, ang mga taong iyon ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ni Lin Wenyao o Wu De. Nang marinig ito, ngumisi si Jingzi, kung hindi ako masaktan ng isang tao, hindi ko sila sasaktan. Kung may makasakit sa akin, gagawin ko. Talunin siya hanggang sa siya ay kumbinsido. Sinabi niya ito ng may kumpiyansa, ngunit hindi ito sineseryoso ni Sumochen. Sasabihin na sana niya na ang kakayahan ng mga taong iyon sa martial arts competition ay hindi maarok, at ang three-legged cat kung fu ni Jingzi ay nasa ikalawang antas lamang. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang pagbabago kay Jingzi at natigilan. Ikaw. Itinuro niya si Jingzi na may mukhang hindi makapaniwala. Napangiti si Jingzi, na may kaunting pagmamalaki. Sa tingin mo ba nawala lahat ng lakas ng loob ko? Nakapagtataka, umiling si Sumochen, hindi dahil nawala ang aking panloob na lakas, ngunit napabuti ito sa buong mundo. Nakita kita kahapon. Sa oras na iyon, ang iyong panloob na lakas ay nasa tuktok lamang ng ikalawang antas, ngunit ngayon, ikaw ay nasa gitna na ng ika-4 na antas, at ikaw ay isang quasi-master.
Malaki ang epekto ng pangungusap na ito kay Jingzi, huwag mong sabihin. Ito ay dahil siya mismo ay hindi nakakaramdam ng mga pagbabago sa kanyang enerhiya. Maging si Wang Yingqiu, isang master na nakalusot na ngayon sa ika-4 na antas at pumasok sa unang bahagi ng ika-5 antas, ay hindi nakikita ang mga pagbabago sa kanyang panloob na enerhiya, ngunit nakikita ito ni Su Mochen sa isang sulyap. Kailangang mabigla. Mu Chen, masyadong mataas ang iyong kaharian, tama. Masasabi mo ba ito sa isang sulyap? Lampas na ba ito sa ika-6 na antas? Nauna nang sinabi ni Wang Yingqiu na kakaunti ang mga master na may ika-6 na antas, at karamihan sa mga taong ito sila ang mga matatandang tao sa 4 na pangunahing sekta, at ang pinakanamumukod-tanging, yung Jing Shuangjiao, sa mga nakababatang henerasyon ay nasa gitna lamang ng ika-5 antas. Ilang taon na si Su Mochen. Nang walang pagpapakita ng kabundukan o pagpapakita ng tubig, naabot na natin ang ika-6 na antas. Gayunpaman, ang totoong sitwasyon ay hindi ang kanyang nahulaan. Hinawi ni Su Mochen ang kanyang mahabang buhok sa kanyang ulo at nakangiting sinabi, alam mo ba kung gaano kahirap maabot ang ika-6 na antas? Karamihan sa mga taong nagsasanay ng martial arts ay mahihirapang makamit ito sa kanilang buhay. Paano ko? Maaabot mo ba ang ika-6 na antas? Ngunit paano mo makikita ang aking kaharian sa isang sulyap? Hindi ko maramdaman ang chi sa aking katawan ngayon. Dahil, sinulyapan ni Su Mochen si Jingzi na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Ako ang senior mong kapatid. Nang marinig ito, natigilan si Jingzi. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan. Senior sister, medyo nagulat pa ako. Nakangiting tumanggaw si Su Mochen, bagaman hindi ko alam kung kailan mo nakilala ang master, nakakasigurado ako na ikaw ang aking nakababatang kapatid. Dahil sa iyong kasalukuyang estado ng panloob na lakas, maliban sa mga disipulo ng ating Tiandi sect, sino pa ang makakagawa nito? Hindi ito magagawa. Master, sekta ng Tiandi. Naramdaman ni Jingzi na malamang na nagkamali si Su Mochen, ngunit nagtanong pa rin siya ng may pagtataka, ibig mong sabihin, ang nakatagong kapangyarihang panloob na ito ay isang uri ng kasanayan. Tumanggaw si Su Mochen. At pagkatapos ay umiling, sa totoo lang, hindi talaga ito isang kasanayan. Ito lamang ang natatanging lihim na aklat ng ating Tiandi sect. Hanggat sinasanay mo ang panloob na mga kasanayan ng Tiandi sect, kapag nalampasan mo ang ika-4 na antas, ang iyong mga panloob na kakayahan ay may tatago. Hindi ito makikita ng mga tagalabas. Lumabas ka. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Jingzi ng ganitong mahiwagang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, tapat niyang sinabi, marahil ito ay tulad ng sinabi mo. Ang mga panloob na kasanayan na ginagawa natin ay pareho, ngunit hindi mo ako senior na kapatid, dahil wala akong kilala na master. Matapos marinig ang sinabi niya, nagulat din si Su Mochen. Nalilito ang mukha. Hindi mo alam master, sino ang nagturo sa iyo ng mga panloob na kasanayan at pamamaraan ng pag-iisip. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutang idagdag, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang panloob na mga kasanayan at pamamaraan ng pag-iisip ay natatangi sa mundo. Ang mga disipulo lamang ng Tiandi sect ang maaaring magsanay nito. Ang iba ay hindi maaaring magsanay nito. Hindi mo ito matututunan kahit putulin mo ang iyong ulo, at sinabi mong hindi ito itinuro ng master. Nang marinig na ang panloob na kasanayang ito ay napakahalaga, ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, pero, wala talaga akong master. Kaya, sinabi niya ang kwento kung paano niya nakuha ang Jujube Pill mula kay Zhou Jiwei nang hindi sinasadya. Pagkatapos makinig ni Su Mochen, tumanggaw siya, bagaman hindi mo pa nakilala si master, ikaw talaga ang aking nakababatang kapatid. Bago pa makapagtanong si Jingzi, mahusay siyang nagsalita. Lumalabas na, tulad ng hula ni Wang Yingqiu, ang taong nagturo kay Su Mochen ng martial arts ay ang master na dumating sa palasyo sa simula. Siya rin ang kanilang Panginoon gaya ng sinabi ni Su Mochen. Napakataas ng kaharian ng kanilang Panginoon. Kung gaano kataas, sinabi ni Su Mochen na hindi niya masabi dahil walang nakakakita sa kanyang kaharian noong panahong iyon, ngunit makikita pa rin sa kanyang mga aksyon na siya ay isang dalubhasa. Kaya naman sinubukan ni Emperor An ang kanyang makakaya. Siya ay inanyayahan sa palasyo, at sa hindi sinasadya, gumawa siya ng eksepsyon at tinanggap ang isang babae na nagngangalang Su Mochen bilang kanyang disipulo. Sa kalaunan ay maraming natutunan si Su Mochen, at pagkatapos ay nahulaan niya na ang estado ng kanyang master ay nasa ika-6 na antas sa pinakamasama, o mas mataas. Mas mataas. Hindi ba ibig sabihin ay master na siya? Tumanggaw si Su Mochen, napakataas ng kaharian ni master na walang makakaagaw sa kanya. Hindi nakakapagtaka kung siya ay isang grandmaster. Nang umalis siya sa palasyo, sinabi ni master na ang Tiandi sect ay palaging tumatanggap ng mga lalaki ngunit hindi babae. Exception na niya ang pagtanggap sa akin, ngunit gusto ko pa ring tumanggap ng isa pang lalaking disipulo. At nagpipino siya ng kakaibang gamot. Sinabi niya na kung matagumpay ang pagpino, ang pag-inom lang ng gamot ay mas mabilis na mapapabuti ang kanyang antas kaysa sa pagsasanay ng martial arts. Gayunpaman, kulang pa rin siya sa mga gamot. Hindi ko ito nakita sa Jingzhou, ngunit ito ay dahil nag-aksaya ako ng maraming oras, at pagkatapos ay umalis ako patungong Jingxi, at wala na akong narinig mula sa kanya mula noon. Matapos marinig ang sinabi niya, tila tama ang lahat.
Sandaling nag-isip si Jingzi at nagtanong, bakit hindi mo ito napansin noong nakita mo ako noon? Umiling si Sumochen at sinabing, noong nakita kita noon, gaano kataas ang iyong panloob na lakas? At pagkatapos kumain ng master ang pag-inom ng jujube pills ay magpapalaki lamang ng iyong panloob na lakas, at kung tama ang hula ko, ang martial arts na ginagawa mo ay kapareho ng kay Ate Jinghong. Tinuruan ka ba niya? Hindi ito itinago ni Jingzi at tumango. Sinabi, ibinigay sa akin ng ikalimang kapatid na babae ang kanyang martial arts secret book bago siya umalis. Hindi ko ito maintindihan noon. Nang maglaon, pagkatapos kong magkaroon ng panloob na lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng jujube pills, naiintindihan ko ito at nagsanay ng ilang araw-araw. Tama na. Tumango si Sumochen, na may kaliwanagan sa kanyang mukha. Noong nakilala kita noon, nakita ko na nagsasanay ka rin kay Sister Jinghong. Akala ko siya ang nagturo sa iyo at hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. At saka, ang iyong panloob na lakas ay masyadong mababa sa oras na iyon at wala kang makitang anuman. Ngunit ito ay iba na ngayon. Kapag ang iyong panloob na lakas ay lumampas sa ika-4 na antas, ang iyong panloob na lakas ay mawawala tulad ko ngayon, kaya ang pamamaraan na ito ay magagamit lamang sa ating tiyangdi, kaya ang pamamaraan na ito ay makikita lamang. Nang matapos siyang magsalita ay medyo mayabang siyang tumingin. Sumulyap si Jingzi sa kanya, ibinuka ang kanyang bibig, at bumigkas ng 3 salita. Tawagan mo si Senior Sister. Kabanata 437 gusto ko ng isa, unang update. Ate, medyo parang panaginip pa rin si Jingzi. Pagpasok ko pa lang sa palasyo, may karagdagang senior sister. Wala nang iba. Oo. Nang marinig ni Jingzi ang tawag dito, hindi alam ni Sumochen kung ano ang iniisip niya at naging napakasaya. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi mo kailangang sanayin ang martial arts secret book na iniwan ni Ate Jinghong para sa iyo o sa madaling salita, huwag mo lang gawin iyon. Ang panloob na lakas at mental na pamamaraan ng ating Tiangdi sect ay pinagsama sa sarili nating martial arts secret book. Doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa iba pang mga martial arts secret. Matapos marinig ito, bubuksan na sana ni Jingzi ang kanyang bibig, ngunit nanguna si Sumochen. Ibibigay ko ito sa iyo. Hinopya ko ang lahat ng sikreto ng martial arts sa nakalipas na 2 araw. Hindi ka ba pupunta sa korte sa nakalipas na 2 araw? Halika pagkatapos mong pumunta sa korte, at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Sana ay makapunta ka sa Jingzi bago, magsanay ng mga martial arts na sikreto ng ating Tiangdi sect na kahit kaunting banta mo ay makapunta sa Jingzi na kahit iilan lang. Pagkatapos marinig ito, si Jingzi ay natuwa, ngunit nagtanong pa rin ng may pagtataka, Master. Kalimutan mo na ito, tatawagan kitang Mochen, kakaiba sa pakiramdam na tawagin kang senior sister. Ibinuka ni Sumochen ang kanyang mga labi at walang sinabi, hindi nagsasabi ng oo o hindi, ang kanyang mga mata ay gumagala, at hindi niya alam kung ano ang kanyang iniisip. Mochen, kailangan kong umalis sa loob ng 2 araw, at hindi ako gaanong makapag-ensayo, di ba? Pabayaan mo na ang ika-4 na antas. Umiling si Sumochen at nakangiting sinabi, ang pinakamahirap na bagay sa Tiangdi sect ay ang panloob na lakas. Hanggat mayroon ka. Ang eksklusibong panloob na kapangyarihan ng ating Tiangdi sect ay ginagawang mas madali ang pagsasanay ng mga lihim ng martial arts. Ganito ako sa simula. Sinabi ni Master na ako ay may talento, ngunit tumagal ng kalahating taon para lamang mabuo ang panloob na kapangyarihan. Nang maglaon, umasa ako sa aking sarili sa pagbabasa ng mga sikreto ni Jingzi. Up ang paglilinang ng panloob na lakas. Ngayon ay tila matagumpay na ang gamot na ito. Tila iniisip niya ang sinabi ni Jingzi kanina tungkol sa pag-inom ng jujube pills para mapalusog ang yin at mapunan ang yang. Ang kombinasyon ng mga lalaki at babae lamang ang makakamit ang epekto ng pagsasanay. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Sumochen. Pagkatapos ay sinabi niya, higit pa rito, ang iyong kasalukuyang antas ng panloob na lakas ay umabot na sa gitnang antas ng ika-4 na antas. Ito ay magiging mas mabilis na magsanay. Kahit na ito ay nasa likod pa ng kaunti, kapag ipinaliwanag ko ito ng malinaw sa iyo, maaari mong sanayin ito ng mag-isa kapag pumunta ka sa Jingzi. Naisip mo. Araw-araw siyang pumupunta rito sa nakalipas na 2 araw, at muling nakaramdam ng saya si Sumochen. Saglit na nag-isip si Jingzi, pagkatapos ay inabot ang kanyang mga braso at inilabas ang maliit na bote na naglalaman ng 6 na jujube na table tas. Mochen, itong mga jujube pills ay para sa iyo, inumin mo na. Matapos marinig ito, nagulat si Sumochen saglit, at pagkatapos ay naging malambot at maliwanag ang kanyang mga mata. Ngumiti siya at sinabing, napakahalaga ng jujube pills na ito, kaya binigay mo na lang sa akin. Ikaw ay senior sister, at ang jujube pills na ito ay mga bagay na iniwan ng master, kaya natural na dapat itong itago ng senior sister. At kay Mochen para sa aking relasyon, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng gamot na ito. Sa katunayan, ngayon lang nag-alinlangan si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ni Sumochen, ang jujube pill na ito ay isang kakaibang magic medicine para sa pagsasanay ng martial arts sa mundo. Ito ay bihira at mahalaga. Ang mga tao ay laging nag-aatubili na isuko ito.
Gayunpaman, dahil sa relasyon ni Sumochen at Jingzi, at sa katotohanang itinuro ni Sumochen sa kanya ang sekretong aklat ng master ng walang anumang reserbasyon, at hindi kailanman binanggit ang pag-inom ng jujube pills mula simula hanggang katapusan, determinado si Jingzi na ibigay ito kay Su. Ang determinasyon ni Mo Chen. At malabo niyang naramdaman na sa karakter ni Sumochen, hindi niya ito tatanggapin, at kung siya ay napakakumbaba, magagawa niyang magtatag ng isang mataas na imahe sa puso ni Sumochen. Hoy, pagdating sa aso, sarili kong aso. Tamang-tama, tulad ng inaasahan ni Jingzi, pagkatapos makinig sa kanyang tila, pagtatapat, na mga salita, na mula ang pisngi ni Sumochen, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Dapat mong itago ang jujube pill na ito. Iniunat ni Sumochen ang kanyang kamay at itinulak ito pabalik. Nang hawakan ng kanyang mga daliri ang kamay ni Jingzi, bahagyang nanginginig ito, ngunit hindi pa rin niya ito inalis kaagad. Hindi siya humiwalay hanggang sa binawi ito ni Jingzi. Hindi ito direktang inilagay ni Jingzi sa kanyang bulsa, dahil iyon ay masyadong peke, ngunit patuloy na nagtanong, Mo Chen, mayroong kabuuang 6 na jujube na table task dito, paano kung ibahagi natin ang mga ito ng pantay-pantay? Sumochen hindi pa rin sumasang-ayon. Umiling siya at ngumiti, sinabi mo lang na noong binigay ni Zhou Jiwei sa iyo, sinabi mo na ang lagalag na dawas na pari haha, sa totoo lang, masyadong casual ang pananamit ni Master. Kung hindi sinabi sa akin ng tatay ko noong mga oras na iyon, sa unang tingin noong nakita ko si Master, akala ko siya ay isang wandering Daos priest. Sabi ng Master, mas effective daw ang pag-inom ng jujube para sa mga men pills. Well, actually, ang pag-inom ng jujube pills ay parang mas mainam para sa mga babae. Ito ay talagang hindi kasing epektibo para sa mga lalaki, ngunit ito ay medyo kapaki-pakinabang pa rin. Ang kaharian ng may-ari ng hardin ay nakalusot din sa isang antas. Biglang sabi ni Jingzi. Pagkatapos magsalita, napagtanto niya na hinayaan niya itong madulas at mabilis na tumahimik, ngunit narinig pa rin ito ni Sumochen. Sa katunayan, nang sabihin ito ni Jingzi ngayon lang, alam niyang ginamit ito ni Jingzi sa ibang babae, at higit sa isang beses, kung hindi, saan nagmula ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, medyo umasim ang pakiramdam ko sa oras na iyon, at pagkatapos ay natunaw ito sa pamamagitan ng pakikipag-chat. Ngayong muli itong binanggit ni Jingzi, natural na hindi siya komportable. Ngunit alam niya na ang ganitong bagay ay mangyayari sa lalong madaling panahon, at dapat niyang balewalain ito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang sabihin, talaga, kung gayon siya ay talagang maswerte. Well, tama na. Naramdaman niya ang tono ni Sumochen. Iba ito sa dati, maingat na sagot ni Jingzi. Kahit na ayaw ko ang mga jujube na table task na ito, hindi mo lang ito maibibigay sa mga tagalabas, naririnig mo ba ako? Ano ang isang tagalabas? Medyo na-curious si Jingzi. Ayan na. Saglit na nag-isip si Sumochen at sinabing, alam mo kung gaano kabisa ang pag-inom ng jujube pills. Kahit na mas malala ang epekto nito sa mga babae kaysa sa mga lalaki, mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagsasanay ng kung fu ng mag-isa, di ba? Kapag kumalat ang balita, natatakot ako maraming babae na may masamang intensyon na pupunta dito para sa iyo, hindi mo ito basta-basta magagamit. Haha, huwag kang mag-alala, Mo Chen. Nang marinig niya na nag-aalala siya tungkol dito, tumawa si Jingzi at nagsabi, paano ako magiging tanga? Hanggat alam ko kung paano gamitin ito, natural na siya ang babaeng mahal ko at mapapangasawa ko sa hinaharap. Noong sinabi niyang, magpapakasal din ako. Babae, tumingin si Jingzi kay Sumochen, at nagkataong itinaas ni Sumochen ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Jingzi. Biglang namula ang kanyang leeg sa kahihiyan, ngunit matapang niyang hindi ginalaw ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Jingzi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Sumochen, naisip ko, 6 na jujube na table task, gusto ko ng isa. Hindi niya inaasahan na biglang magre-request si Sumochen, ngunit masayang sinabi pa rin ni Jingzi, okay. Bubuksan na sana niya ang bote, ngunit hinawakan muli ni Sumochen ang kanyang kamay, hindi mo na kailangang ibigay ito sa akin ngayon. Kailan ko ito ibibigay sa iyo? Nagtataka si Jingzi. Maghintay. Sinulyapan siya ni Sumochen, nanginginig ang kanyang boses, kapag nakatagpo ako ng bottleneck sa aking pagsasanay sa hinaharap at hindi ako makalusot, maaari mong gamitin ang jujube pill na ito para tulungan akong magsanay. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya. Tumakbo siya sa Fukhen Palace. Kabanata 438 ang tamang tagapagtanggol ng Sekta ng Langit at Lupa, ikalawang update. Tumutulong sa kanyang pagsasanay. Ang alam lang niyang mag-practice ngayon ay sa sea. Siyempre, pwede rin sa labas, basta walang tao. Sa pagtingin sa magandang likod ni Sumochen, biglang naintindihan ni Jingzi. Mukhang maganda naman ang hula niya. Siya din sobrang kinikilig ako. Lalo na ang tingin sa mga mata ni Sumochen nang tumingin ito sa kanya, hindi may tatago ang pakiramdam ng pagkagusto. Iniisip ang pagkakakilanlan ni Sumochen, prinsesa at nakatatandang kapatid na babae, naramdaman ni Jingzi na tila mas kapana-panabik ito. Kaya't sinundan niya ito nang nakangiti at dumiretso sa Fukhen Palace. Sa oras na ito, nagkataong kinuha ni Guiji ang kanyang aso na si Zir, pagkatapos maligo.
Pagpasok niya sa pinto, nakita niya ang makulit na Sumochen at Jingzi na may ngiti sa kanyang mukha. Nagulat siya, sa kaunting effort, hindi kaya ng dalawang tao, di ba? Hindi pwede, di ba? Napakabilis. Sinulyapan niya si Jingzi ng makahulugan, at pagkatapos ay nakaramdam ng kaunting awa sa kanyang amo. Hindi alam ni Jingzi na sa mata ng munting kasambahay, siya ay naging isang mabilis na tao, at masaya siyang humihingi ng kung fu lessons kay Sumochen. Kahit na nahihiya siya sa kanyang puso, tila naiintindihan ni Sumochen ang masamang ngiti sa kanya ni Jingzi. Kahit walang nagsabi sa kanya, mas maganda ang sitwasyon kaysa dati. Sa makatuwid, kahit na medyo nahihiya pa siya, masaya pa rin si Sumochen sa kanyang puso. Habang nagsusulat, sinabi niya kay Jingzi ang tungkol sa martial arts secrets ng Tiandi sect. Tila iisa ang pinanggalingan nila, o marahil ay ipinaliwanag ito ng maayos ng nakatatandang kapatid na si Sumochen. Medyo alam ni Jingzi, at sa oras na matapos magsalita si Sumochen, naunawaan na niya ang lahat. Masyado kang mabilis matuto, di ba? Nang makitang natutunan ni Jingzi ang lahat ng sinabi niya sa maikling panahon, medyo nagulat si Sumochen at medyo natuwa. Ang pangunahing bagay ay tinuruan mo ako ng mabuti. Tsaka, mabilis, hindi ba? Hindi. Bago pa makasagot si Sumochen, si Guiji na katabi niya ay sumagot ng hindi nasisiyahan, at hinamak pa rin niya ito sa kanyang puso. Ang Pangulong Jing na ito ay magaling sa lahat ng bagay, ngunit siya ay masama dito. Paano mabilis magsalita ang isang lalaki? Sumulyap si Jingzi kay Guiji, iniisip na baka matagal na niyang nakasama si Guzi at nabaliw, kaya hindi niya ito pinansin at tumingin kay Sumochen at nagtanong, Mochen, nagsasanay ka pa ba ngayon? Kahit papaano, kapag narinig ni Sumochen ang salitang, pagsasanay, ngayon, palagi siyang nakakaisip ng ilang kakaibang bagay, at biglang sumama ang buong katawan niya. Pinipigilan ng pagpintig sa kanyang puso, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta na lang tayo dito ngayon. Masyado kang mabilis matuto. Natutunan mo ang unang dalawang hakbang ngayon. Sa lakas ng loob mo, mas makakapag-practice ka pagkatapos mong bumalik. Para sa natitirang dalawang antas, babalik ako para matutunan ang mga ito bukas pagkatapos kong isulat ang mga ito. Okay. Matapos sabihin ito ni Jingzi, hindi niya sinasadyang umalis kaagad, ngunit magtatanong na sana tungkol sa kanilang mga amo, nang biglang. Siyempre, dapat maintindihan ni Jingzi ang mga disipulo ng Tiandi sect, kung hindi, hindi niya alam kung paano magpanggap kapag lumabas siya para magpanggap. Muchen, ang ating Heaven and Earth sect ay isang maliit na sekta, tama ba? Ngunit ayon sa iyong sinabi, si Master ay napakataas, mas makapangyarihan pa kaysa sa mga pinuno ng apat na pangunahing sekta, bakit ang ating Heaven and Earth sect ay napakahina? Jingzilay sa mundong ito, ang apat na pinakasikat na sekta ang naririnig sa buong mundo. Maging ang korte ng Imperial at si Emperor An ay gustong paboran sila, na nagpapakita kung gaano kalakas ang apat na sekta na ito. Tungkol naman sa Tiandi sect, kahit na ang pangalan ay parang nangingibabaw, kung hindi ito binanggit ni Sumochen, hindi pa ito narinig ni Jingzi. Sa kanyang opinyon, ito ay natural na isang maliit na sekta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umungol si Sumochen nang hindi nasisiyahan matapos itong marinig. Maliit na sekta. Kung ang ating Tiandi sect ay itinuturing na isang maliit na sekta, alin sa apat na sekta ang maglalakas loob na sabihin na ito ay isang malaking sekta? Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Sumochen, tuwang-tuwa si Jingzi, napakalakas ba ng kanyang sekta? Pagkatapos ay agad niyang tinanong, Mochen, napakalakas ba ng ating sekta? Bakit hindi ko pa ito narinig dati? Kalmadong ipinaliwanag ni Sumochen, hindi lahat ng makapangyarihang sekta ay katulad ng apat na pangunahing sekta. Ang mga sekta ay gustong magpakitang gilas. Bilang karagdagan sa apat na sekta sa Angwo, marami pang ibang sekta, at mas marami pa ang hindi pampubliko. Hindi mo pa nabalitaan ang ating Tiandi sect, na normal lang. Kung tutusin, gusto rin ni Master ang mamuhay ng hiwalay. Narinig ito ni Jingzi. Sa tingin ko ito ay may katuturan. Gusto ng mga eksperto na ipaliwanag ang mga bagay sa mga simpleng termino. Sa mga nobela man o teleserye, mas malihim ang mga sekta, mas malakas ang mga ito. Bukod dito, ang pangalan ng kanilang sekta ay Tiandi sect, na ipinangalan sa langit at lupa. Ang pagtingin lamang sa pangalan lamang ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng pagsasakripisyo sa sarili. Sino pa ba ang sobrang dominante? Mukhang nakahanap na talaga ako ng kayamanan this time. Nang makita ang kagalakan sa mukha ni Jingzi, si Sumochen ay bahagyang ipinagmalaki at nagpatuloy, huwag mong isipin na ang apat na sekta ay sikat, ngunit sa harap ng aming sekta, silang lahat ay mga junior. Noong naitatag ang aming sekta, ang apat na sekta ay hindi ko pa alam kung saan iyon. Habang sinasabi niya ito, lalo siyang naging masaya. Malapit na kaming makaranas ng paglalakbay sa Jingxi. Napakaraming sekta doon, at tila hindi sapat ang isang pangulo ng pahayagan sa ika-5 baitang lamang. Ngunit kung mayroon siyang kahangahangang pagkakakilanlan isang disipulo ng Tiandi sect, lahat ay dapat tumingin sa kanya ng may paghanga, tama ba? Kaya agad niyang tinanong, Mo Chen, kung makatagpo ako ng panganib, maaari ko bang iulat ang pangalan ng aming sekta?
Nag-alinlangan si Sumo-chan, at pagkatapos ay sinabi, mas mabuting huwag nang magulat. Halimbawa, kung may makikilala kang maliliit na tao, maaari kang magulat, maaaring hindi nila narinig ang tungkol sa ating Tiandi sect, ang tanging nakakaalam tungkol sa ating Tiandi sect ay ang mga eksperto mula sa malaking sekta. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon, iniisip na ito ay sapat na, sa kanyang kasalukuyang lakas, ikaw ay isang maliit na isda at isang hipon, hindi mo kailangang mag-apply sa apprenticeship, maaari mo itong lutisin ng mag-isa. Kung talagang nakatagpo ka ng isang bagay na hindi mo malutas, ang kabilang partido ay dapat na ang tinatawag na eksperto. Pagdating ng oras, magsumbong sa apprenticeship at takutin siya. Mu Chen, sa aking kasalukuyang lakas, anong antas mayroon ako sa ating sekta? Saglit na nag-isip si Sumo Chen at seryosong nagsabi, sa ngayon, ikaw ang pinakamasama. Matapos marinig ito, hindi nag-alala si Jingzi ngunit masaya. Siya ay isang quasi-master sa gitnang antas ng ika-4 na antas, ngunit siya talaga ang pinakamasama sa Tiandi sect. May isip ang napakalaking lakas ng kanilang sekta. Mu Chen, bukod sa master, mayroon pa bang ibang mas makapangyarihang posisyon sa ating paaralan? Mayroon ka bang anumang posisyon sa paaralan? Nagplano si Jingzi na alamin pa, para mas madali para sa kanya na magpanggap kapag lumabas siya sa hinaharap. Well, saglit na nag-isip si Sumo Chen, at pagkatapos ay nagsabi, bukod sa master, mayroon ding mga tagapag-alaga sa kaliwa at kanan, at ako ang tagapag-alaga sa kaliwa. Medyo naiingit si Jingzi. Tila talagang labis na humanga si Sumo Chen dito. Gustong-gusto ito ni Master kaya naging zoo protector siya sa murang edad. Sinulyapan siya ni Sumo-chan, bahagyang ibinuka ang kanyang mapupulang labi, at sinabing dahan-dahan, kung madalas kang pumupunta sa aking lugar sa hinaharap. Para magsanay, maaari kitang bigyan ng posisyon ng tamang tagapag-alaga ng Tiandi sect. Chapter 439, kakatawag ko lang sa kanya na Senior Sister, third update. Ang tamang tagapagtanggol ng sekta ng langit at lupa. Kung hindi siya natatakot na matamaan ni Sumo-chan ng isang tao, gusto sana ni Jingzi na kunin siya at bigyan siya ng ilang smacks. My beautiful Zuo Guardian sister, magaling ka rin, di ba? Napabuntong hininga si Jingzi. Dapat alam mong gumagala ang amo nila at walang fixed address. Hindi na siya nakita ni Sumo-chan sa loob ng maraming taon mula noong huling beses siyang nagpaalam. Nangangahulugan ito na ang pinakamataas na katayuan sa Tiandi sect ay si Sumo-chan, ang kaliwang tagapag-alaga. Nakuha ko. At wala pang kalahating oras na miyembro pa lang siya, at siya na pala ang right protector ng Tiandi sect. Direkta siyang nasasakupan ng isang tao at nakatataas sa 10,000 tao. Paanong hindi siya ma-excite? At sila ay nasa ilalim pa rin ng Sumo-chan, kaya hindi mahalaga. Mula sa pananaw ni Jingzi, kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba ay hindi nakakaapekto sa kasiyahan ni Jingzi na makahanap ng kasiyahan. Kung tutuusin, time traveler siya, anong posisyon ang hindi pa niya nakikita? Sino ang nasa taas at sino ang nasa ibaba? Sa huli, hindi ito tungkol sa pag-akyat at pagbaba. Salamat, Senior Sister. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabi kay Sumo-chan. Nang makita ang kanyang seryosong tingin, hindi napigilan ni Sumo-chan at Guiji na matawa. Sinabi ni Sumo-chan na may diretsyong mukha, hindi mo ako tinawag na senior na ate ngayon lang. Ngayon na mayroon na akong tamang tagapagtanggol para sa iyo, maaari mo akong tawaging senior sister. Hehe. Jing. Hindi nahiya si Z at seryosong sinabi, kailangan. Ako ay isang hindi kilalang batang disipulo ng ating Tiandi sect. Ang pangalan ko ay Mo Chen. Iyon ang magpapatingkad sa malapit na relasyon sa pagitan natin. Tumibok ang puso ni Sumo-chan nang marinig niya ang matalik na relasyon, at talagang gusto niyang itanong kung gaano ito kalapit. At ngayon, ako rin ang tamang tagapagtanggol ng Tiandi sect, kaya kailangan kong maging mas formal. Kung tutusin, ako ay isang tao na mas mababa sa 10,000 tao. At ang nakatatandang kapatid na babae ay ang isa sa akin, kaya kailangan ko siyang igalang. Ba, kalokohan yan. Maayos naman ang narinig ko kanina pero ang narinig ko mamaya ay ako. Pinamula ng taong nasa ibabaw niya si Sumo-chan sa hiya at dinuraan siya. Ngunit hindi ito sineryoso ni Jingzi. Ngayon na siya ay naging tamang tagapagtanggol ng Tiandi sect, kailangan niyang malaman ng higit patungkol sa kanyang sekta. Senior Sister, ilan ang tao sa sekta natin? Kalmadong tanong ni Jingzi, ngunit labis siyang nasasabik sa kanyang puso. Huli siya sa ika-4 na antas ng mid-level, kaya gaano katikot ang lakas ng ibang tao sa aming sekta. At siya ang tamang tagapagtanggol. Mula ngayon, lahat sila ay kailangang makinig sa kanya kaya hindi siya papayagang tumabi sa hinaharap. Ang sinumang maglakas loob na manakit sa kanya ay tatawag lamang ng isang grupo ng mga kabataang lalaki na may malakas na kasanayan sa martial arts upang talunin sila. Jingzi thought proudly. Unexpectedly, after listening to this, Sumo-chan's face turned red quietly, and then her voice was a little soft, and she said slowly, there are not many disciples in this sect. But she immediately said, but our sect is only a small and elite one.
It's understandable that there are fewer people on the route, and when Master founded the sect, it was much more difficult than it is now. After so many years of development, the size of the sect has expanded by 3 times. Look. Looking at Jingzi, Su Mochen said proudly. Jingzi was stunned for a moment, then waved his hand and said with a smile, Senior sister, since our sect is so hidden and follows a high-quality and niche route, its scale cannot be compared with the 4 major sects. What's the harm if there are fewer disciples? After all, our sect is the disciples here are all very powerful in martial arts, and one of them is as good as 10. Su Mochen glanced at him and hesitated to speak. Jingzi then asked, how many people are there? Just tell me, senior sister. Su Mochen took a breath, and then said seriously, junior brother, we martial arts practitioners should just practice our own martial arts. Does it matter how many people there are in the sect? It doesn't matter. If you have this intention, you might as well care about other matters in the sect. It seems that the Tiandi sect is indeed a mysterious sect. Okay, let's not ask this. Senior sister, why don't you tell us where our Tiandi sect was established? Su Mochen continued to be silent. No wonder her previous alias was Shenmo, which was really appropriate. After a long while, Su Mochen said, how about, let's talk about how many people are in the door. Okay. Jingzi said excitedly. So far our Tiandi sect, including you, there are 3 people in total. So there are 3 people in our Tiandi sect. This is not. The word, yang, was stuck in Jingzi's throat and he didn't even have time to say it out. His eyes widened and he was a little stunned. Isn't this too ridiculous? He did not forget to ask, among these 3 people, are you counting the master? What are you thinking about? The Tiandi sect was founded by the master, of course it must be included. Jingzi was completely speechless now. Such a mysterious Tiandi sect. Before he accepted Su Mochen, was there only one person in the entire sect. After so many years of development and growth, the scale has tripled and the current 3. Fortunately, he was just complacent about being the right protector. It turns out that the entire sect consists of just 3 people, the master, the left protector and the right protector. No wonder he is ranked last. Do you dare to be more funny? Su Mochen chose not to answer the last question, so Jingzi more or less had the answer, so he asked, Senior sister, if I guess correctly, our Tiandi sect hasn't built a sect yet, right? Su Mochen blushed and nodded, and then said, but it will be available soon. Diyos, ito ay magagamit sa lalong madaling panahon. 3 lang ang tao sa buong sekta, at may isang master na hindi maganda sa kanyang katandaan at nawala. May multo ba? Tanong ni Jingzi na may madilim na mukha, Mochen, ang 4 na pangunahing sekta noon ay mga pagpapakilala lamang sa ating Tiandi sect. Sino ang pinakinggan mo? Guru. Sinabi ni Master na tayong ang Tiandi sect, na ginagabayan ng langit at lupa, ay may mayaman na pundasyon na hindi may kukumpara sa 4 na pangunahing sekta. Bagamat hindi pa sila nagkikita, alam ni Jingzi na ang kanyang amo ay nagyayabang na makipagkompetensya sa kanya. Kung magkakilala sila, malamang na makakausap nila ang isa't isa ng maayos. At ang mga salitang sinabi niya ay malamang na makakapanlin lang sa isang babaeng tulad ni Su Mochen na nanatili sa palasyo ng maraming taon at paminsan-minsan lang lumalabas. Buti na lang at maingat akong nagtanong, kung hindi, kung talagang lalabas ako para malagay sa panganib at isusumbong ang sekta ko, malamang magpapatawa ako ng malakas. Ang mga tagapag-alaga na ito, hindi kaya si Master ang may gawa nito? Hindi. Napakadirekta ni Su Mochen sa pagkakataong ito, naisip ko. Isang pinuno, 2 tagapag-alaga, ito ay napakalakas. Nawala ang excitement na naramdaman niya nang marinig niya ang pagpapakilala ng Tiandi sect. Tumayo si Jingzi at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Su Mochen. Mochen, Palam. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Jingzi nang hindi lumilingon. Sa pagtingin sa kanyang likuran, si Su Mochen ay tumawa ng pipi. Kanina ko lang siya tinawag na senior sister, pero ngayon hindi ko siya tinatawag. Chapter 440, sige at saktan mo ang iyong pangalawang kapatid na babae, ika-4 na update. Pagkalabas ng palasyo, dumiretso si Jingzi sa Waxian Garden. Ang lahat ng mga pantasya at pananibik na mayroon siya para sa kanyang amo sa Fukhen Palace ay nabasag ng mga huling salita ni Su Mochen. Pupunta siya kay Wang Yingqiu para itanong kung saan nanggaling ang Tiandi sect. Pagdating niya sa Waxian Garden, medyo nagulat si Wang Yingqiu. Bakit ka nandito? Kahapon, sumang-ayon ako kay Jingzi na gugulin niya ang 3 araw na ito kasama si Zhou Xining. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa silang mahabang oras sa pagpunta sa Jingxi. Pumunta ako dito dahil may gusto akong itanong sa may-ari ng hardin. Nang makitang tila hindi nagbibiro si Jingzi, hiniling siya ni Wang Yingqiu na pumasok sa silid, kaya sinabi ni Jingzi sa kanya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Su Mochen.
Pagkatapos makinig, bahagyang sumimangot si Wang Yingqiu. Nakakunot ang noo. Sekta ng langit at lupa. Narinig din ba ito ng may-ari ng hardin? Umiling si Wang Yingqiu, hindi ko pa ito narinig. Sa wakas ay sumuko si Jingzi, isang kalokohang tagapagtanggol, sayang ang paggawa at paggawa. Nang makitang wala sa mood si Jingzi, inaliw siya ni Wang Yingqiu. Marahil ito ay tulad ng sinabi ng kanyang kataas-taasang Mo Chen, normal para sa akin na hindi malaman ang tungkol sa napakatagal ng sikretong sekta. At hindi na kailangang magsinungaling sa iyo ang kanyang kataas-taasang Mo Chen. Bagamat ang sekta ay maliit, ngunit mayroong isang master, na higit na makapangyarihan kaysa sa alinmang malaking sekta. Pagkatapos ay sinabi niya, bukod dito, ikaw ay isang opisyal ng hukuman kung tutuusin, at hindi ka dapat sumapi sa anumang malaking sekta, lalo na sa isang malaking sekta tulad ng 4 na sekta. Malinaw din na itinakda ng korte na hindi sila maaaring tumanggap ng mga opisyal ng hukuman bilang panloob na mga alagad. Maaari lamang silang rehistradong mga panlabas na alagad upang kumilos bilang mga harapan. Kaya ito ay mas mahusay. Bagamat maliit ang sekta, maaari itong matuto ng tunay na martial arts, na hindi naiiba. Malakas ka ba? Siya nga pala, hindi mo ba sinabi na ibinigay sa iyo ng kataas-taasang Mo Chen ang sikretong aklat ng iyong sekta? Nang marinig ito, naging interesado rin si Jingzi. Sige, punta tayo sa likod bahay. Sabi niya, tumalon pababa mula sa bintana, sinundan ng malapitan ni Wang Yingqiu. Pagkalapag, sinabi ni Wang Yingqiu kay Jingzi nang maaga na hindi niya magagamit ang Qinggang, at pagkatapos ay nagsimulang makipagkompetensya ang dalawa. Dahil ang pangunahing layunin ay subukan ang kalidad ng sikretong aklat na itinuro ni Su Mo Chen kay Jingzi, hindi kumilos si Wang Yingqiu at hinayaan lamang si Jingzi na umatake, habang siya ay dumpensa lamang. Nasa 5th level na siya ngayon. Bagamat mabilis ang pag-unlad ni Jingzi, nasa gitna lang siya ng ika-4 na antas. Nararamdaman ni Wang Yingqiu na dapat maging madali ang kanyang depensa sa pagkakataong ito. Ngunit ang aktwal na sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran ng iniisip niya. Ang paraan ng pag-atake ni Jingzi ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Wang Yingqiu. Pagkatapos ng pagharang ng isang suntok, dumating ang pangalawang tama. Pagkatapos nito, ang mga pag-atake ay nagpatuloy na parang tubig, na hindi siya nakabantay. Inalis niya ang kanyang mapanghamak na saloobin at bumaling sa pagtatanggol. Pagkatapos, tungkol sa 1/4 ng isang oras, tumigil ang dalawa. Bagamat hindi sinira ni Jingzi ang depensa ni Wang Yingqiu, hindi rin nagsamantala si Wang Yingqiu at hinihingal na. Ikaw, napakalakas. Pinunasan ni Wang Yingqiu ang pawis sa kanyang ulo at sinabing, mukhang tama ang kataas-taasang Mo Chen. Ikaw nga ang kanyang nakababatang kapatid. Ang iyong panloob na lakas ay mula sa parehong linya ng mga lihim ng martial arts na itinuro niya sa iyo. Kaya sila ay nagtutulungan ng perpekto at maaaring gumamit ng pinakadakilang kapangyarihan. Ang pinakamahalaga ay na-practice mo na rin ang martial arts secrets na iniwan sa iyo ng panglima mong kapatid. Ngayon ko lang naramdaman, at parang pinagsamahan mo na ang dalawang martial arts na ito. Hindi mo pa nagagamit si Qinggang, pero napapagod ako. Ikaw at ako ay isang antas. Kung gagamitin mo muli ang Qinggang, natatakot akong kahit na ang mga nasa gitna ng ika-5 antas ay walang magagawa sa iyo. Natuwa si Jingzi matapos itong marinig. Itaas na kilay. Panginoon ng hardin, ayon sa sinabi mo, kahit na ang aking kaharian ay isang antas na mas masahol kaysa sa iyo, ang aking aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa iyo, tama. Seryosong tumanggaw si Wang Yingqiu, hindi lang ako mahina, ngunit mas malakas ako kaysa sa akin. Medyo. Kung ganoon. Pilyong ngumiti si Jingzi, kung ganoon ay magsanay tayong muli ng Qigong. Lumalabas na ang weekend break lang ang nakinabang sa akin, ngunit ngayong nasa mas mataas na antas na ako, hindi ko nahahayaang magdusa ang may-ari ng hardin. Habang sinasabi niya iyon, inilapit niya ang kanyang malaking kamay kay Wang Yingqiu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi sinunod ni Wang Yingqiu ang kanyang kagustuhan at umatras na may ngiti upang itago. Gusto ng masamang tao na gumawa muli ng masama. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, halatang gusto kong mag-practice. Tapos umakyat na naman siya. Gustong magtago ni Wang Yingqiu, ngunit sa pagkakataong ito ay nakabantay si Jingzi. Paano siya nakapagtago? Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog siya sa mga bisig ni Jingzi at napabuntong hininga. Ngunit nang gustong pumunta pa ni Jingzi, hinawakan siya sa kamay nito, na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata, bad guy, it can't work today. You were so powerful kahapon, and I'm still in severe pain today. It can't work. Nang marinig ito ni Jingzi, bagamat nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang katapangan, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa nang marinig niyang may sakit pa rin si Wang Yingqiu. Mula sa puntong ito, bagamat nagsanay si Wang Yingqiu ng martial arts, hindi siya kasing talino ni Zhou Xining sa pakikipagtalik. Pagkatapos ng lahat, napakaraming bagay ang ginawa ni Zhou Xining kay Jingzi pagkatapos ng unang pagkakataon, ngunit walang nangyari. Nakasandal at nilagyan ng selyo ang noo ni Wang Yingqiu, binuhat siya ni Jingzi at nagreklamo ng may tuwid na mukha, dahil masakit pa rin, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung alam ko ng mas maaga, paano ko hinayaan kang bumaba at gumalaw ng ganito?
Habang sinasabi niya iyon, pinalakas niya ang kanyang mga paa at lumipad pabalik. Humiga si Wang Yingqiu sa balikat ni Jingzi at ngumiti ng nakakaloko, sobrang kontento sa pakiramdam na inaalagaan siya ni Jingzi, hindi malaking problema ang mag-ehersisyo ng ganito sandali. Natatakot ako na. Magtagal ka ng mahigit 1 oras sa bawat oras. Hindi ko na kaya. Pagkatapos magsalita, itinulak siya ni Wang Yingqiu at nakangiting sinabi, "Okay, kalalabas mo pa lang sa palasyo, kaya huwag ka nang manatili pa rito. Hayaan mo akong magpahinga ng 2 araw at pumunta at magdala ng gulo sa iyong pangalawang kapatid." Muling sabi ni Jingzi, nakipag-chat kami sa kanya saglit, pagkatapos ay nakinig sa mga salita ni Wang Yingqiu at lumabas ng Waxian Garden. Hindi diretsyong umuwi si Jingzi. Una niyang pinuntahan ang Wen Xiangzhou at nalaman niya na nagbebenta man ito ng mga pahayagan o nag-oorganisa ng mga sesyon ng pakikinig, napaka-formal ng Wen Xiangzhou, at walang kaguluhan o siksikan sa labas. Matapos makapasok sa Wen Xiang residence, tinanong ni Jingzi si Shito at sinabi ni Shito na lahat ito ay gawa ni Zhang Xiaoyo. Nakita pala ni Zhang Xiaoyo na kahit na ang mga taong pumupunta upang bumili ng mga pahayagan at ang mga gustong makinig ng mga libro ay nakapila sa mahabang pila araw-araw, mayroon pa ring mga tao na hindi nakabili nito sa pagtatapos ng araw, at ang kalahating araw ng oras ng pagpila ay nasayang. Kaya kalaunan ay inirehistro ni Zhang Xiaoyo ang lahat ng mga taong pumila ngunit hindi bumili ng pahayagan, at inirehistro din ang lahat ng iba pang mga tao na gustong bumili ng pahayagan. Batay sa dami ng taong gustong bumili ng pahayagan, inabisuhan niya ang departamento ng paglilimbag ng pahayagan. Kung napakaraming tao ang hindi makapag-print ng mga ito, kung sino ang makatapos sa deadline ay aabisuhan at hihilingin na bumalik sa susunod na araw. Ang pamamaraang ito ay ginamit din ni Zhang Xiaoyo sa pakikinig sa mga libro, at ang mga resulta ay napakaganda dahil ito ay patas at pinaikli ang oras ng paghihintay para sa mga tao na pumila. Pagkaraang marinig ito, naramdaman ni Jingzi na komportableng tumingin sa maayos na Wen Xiangzhou. Ngumiti siya at nagtanong, nasaan ang tindera na si Zhang? President Jing, nasa itaas siya. Tinuro ni Shito ang ikalawang palapag at sinabi. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.